hindi nila nararanasan yung hirap ng tao eh. Ay, hindi na ako kailangan pag-aralan yan. Itaas na agad. Magpalit po kaya kami ng sitwasyon. Kapag negosyo ang humingi ng pabor, ang bilis-bilis niyong umaksyon. Kapag manggagawa ang humihingi ng kakaunti lang, kailangan pang pag-aralan. Mga boss, epektibo na ang taas pasahe sa lahat ng pampublikong sasakyan. At kasabay niyan, nakaamba na rin ang pagtataas sa singil sa kuryente at yung pagtataas ng presyo ng lahat ng bilihin. Ang problema, lahat na nagtataasan, sahod na lang ng manggagawa, ang hindi, nakakabwisit pa dito mga boss. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin at serbisyo, sabi ng DOLE, kailangan daw munang pag-aralan kung dapat bang itaas yung sahod ng mga manggagawa. Kailangan po talagang masusing pag-aralan ng ating mga regional boards kung ano po yung magiging impact kung sakasakaling sila ho ay magdidesisyon na itataas ang minimum wage. Gaano ba kahabang panahon yung kailangan ninyo para matapos yung pag-aaral na yan? At gaano ba kalaking IQ yung kailangan para makita nyo yung realidad na hindi na talaga kaya ng mga manggagawa? Nakapagtapos naman kayo, nakapag-aral naman kayo sa mga magagandang universidad at institusyon. Pero bakit parang ang bobobo ninyo sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Baka tapos na ang gera doon sa Middle East at patay na lahat ng mga manggagawang Pilipino, hindi pa rin tapos yung pag-aaral na sinasabi ninyo. At sabi rin ng Employers Confederation of the Philippines, yung grupo ng mga pinakamalalaking negosyante sa bansa, wala daw silang nakikita na rason para itaas yung sahod ng mga manggagawa. Big factor na mga kumpanya yun. Yung binibigay na minimum wage, sabi ko nga sa'yo, maiyakan na yan ngayon. Hirap yung mga kumpanya. So yung pinagtataas sa sweldo, yung ginamandate na minimum wage work, yung pinipilit na kayanin nyo. Ay, hindi na ako kailangan pag-aralan yan. Itaas na agad. Magpalit po kaya kami ng sitwasyon. Ay, nakita naman sa balita na tumataas lahat ng presyo, diba? Oo. Yung inflation din tumataas. So, hindi talaga sapat. Parang wala sila dito sa Pilipinas. Grabe naman si... Gano'n na bang ano ngayon? Ganyan na makabulok yung ano ngayon? Di ba? Lantaran na nga yung pagnanakaw, tapos ganun pa yung... Tapos ganun pa sasabihin. Ganun pa sasabihin. Kasi hindi nila nararanasan yung hirap ng tao eh. Hindi na po kasi tumutugma yung mga bilihin, gastusin, and mga pamasahe po ng mga minimum wager po. Kaya kailangan na po talagang itaas. Parang mahirap kasi katulad ko, 8-8 lang yung duty namin. 695. Tapos, tataas pa yung pamasahe. Sa pagkain pa lang, sa upa ng bahay, tapos siyempre, hindi pa kasama yung tubig tapos kuryente. Kaya mahirap talaga, parang hindi rin sasakto yung budget natin. Kahit man lang madagdagan, kahit kaunti lang yung... Ayan, narinig nyo na mismo kung ano yung pananaw ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tingin naman namin, hindi nyo kailangan maging genius para malaman na hindi na talaga umaangkop sa realidad ng buhay yung sahod na kinikita ng mga manggagawa. Kapag negosyo ang humingi ng pabor, ang bilis-bilis nyong umaksyon. Pero kapag manggagawa ang humihingi ng kakaunti lang na aumento sa sahod para sumapat sa pang-araw-araw na pangangailangan, kailangan pang pag-aralan. Kaya ngayong may krisis, mga boss, naninindigan tayo na all the more na kailangan ng mga manggagawa ng dagdag na sahod. Kaya dapat ang gawin ng Administrasyong Marcos, ni PBBM at ng Kongreso i-prioritize ang pag-uusap para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Gawing urgent o priority ang pagbubuwag ng provincial rate at isalang na sa plenaryo yung House Bill number 8081 bilang tugon dito sa nararanasang krisis ng mga manggagawa. Kaya mga boss, laban lang tayo. Tara na, kamanggagawa.